Hello sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga certified kasindak na katulad ko. Naniniwala ako sa mga paranormal activities since isa nga ako sa matatawag talaga na aktibo ang third eye. Pero naniniwala ako na lalang ng dyablo ang lahat ng mga ito. Actually, kung pagbabasehan ng aking experiences, the more na pinapansin mo ang mga entities na ito, the more din silang lalapit at magpapapansin sa iyo. Kaya nung panahon na napagod talaga ako, mas pinili ko na lamang na i-ignore sila kahit gaano pa man ka-intense ang pagpaparamdam, pagpapakita, pagpaparinig at pagpapapansin nila. Alam ko, Sir Red, na may makaka-relate sa mga katulad ko na may taglay na third eye. As in time to time talaga ang pagpaparamdam nila. May sobrang lalanga din po na nangyari sa akin at sa totoo, hindi ako nagkikwento kung kani-kanino, lalong-lalo na sa mga kakilala ko. Sa sobrang dami na rin kasi na mga napagkwentuhan ko, commonly, kung hindi baliw, kwentong barbero lamang daw ang sinasabi ko. Kaya mas mainam talaga na sa mga katulad ninyo, sa Sindak Short Stories ko na lang ibahagi ang ilan sa mga ito. Doon sa dati naming bahay, hindi po talaga regular na malakas ang tubig, kaya talagang palagi pong merong handa po dong balde na malaki sa CR. Tapos yung bunso namin noon, mahilig pa nga pong mag-aksaya ng tubig, kaya nakagawian namin na pagtatakbo siya papuntang CR ay hahabulin namin. Tas maraming beses na nakikita namin siyang tumatakbo sa CR, pero pagdating ko, wala naman pong tao doon. Meron nga din po akong experience nang minsang umuwi ng gabi yung kapatid ko. Nakagawian na po niya na umupo sa duyan sa tapat ng pinto para makapaghubad ng sapatos. Yun ang dahilan kung bakit inunlock ko na yung pinto. Pero nagtaka ako dahil ilang minuto na ang nakalilipas ay hindi pa rin po siya pumapasok. Maya-maya pa, may nadidinig akong kumakatok sa gate. Nakalock po kasi yun, kung kaya't napatanong ako sa kanya kung bakit niya ito nilock nung lumabas siya. Pero kinilabutan ako sapagkat sinabi niya, Sir Red, na kakauwi pa lamang daw niya. Doon sa isa pa naming nilipatang bahay, ewan at hindi talaga ako nakakatulog ng maigi. Parang may tao kasi sa bubong kahit na sobrang taas ng bubong na yun at wala naman ding aakyatan na madali. Tapos doon sa butas, Sir Red, may nakita ako ng minsan na parang lalaking dumudungaw sa siwang ng bubong. And guess what? Nakatingin siya ng diretsyo sa akin. Sa taas naman ng hagdan namin sa same na bahay ay may nakikita din po kong bata. Hindi ko na lamang siya pinapansin, pero meron din po akong mga kakilala o kaibigan na aktibo ang third eye. Wala pa man din akong naikikwento sa kanila, pero yung same na bata na nakikita ko sa taas ng hagdan ay nakikita din daw nila. Meron pa nga po akong isa pang karanasan na talagang hindi ko malimutan. Hanggang sa ngayon ay nananatiling misteryo. Alam kong natutulog ako nun, pero yung pakiramdam ko talaga, Sir Red, ay lumulutang ako. Of course, hindi naman ito sleep paralysis, diba? Marami pa pong iba, Sir Red, at hindi lamang ito. Iisipin ko muna at i-compose ko bago ko po muling ibahagi sa inyo. Sindak! Ito pong ibabahagi ko sa inyo, Sir Red, ay talagang gasgas na kwento ko na ito na base sa tunay kong karanasan
sapagkat ito yung pinaka nakakatakot na experience ko. Since ako po ay bata pa, palagi ko na po silang nakikita at nararamdaman. Kaya talagang kapag tatanungin ako ng kahit sino kung naniniwala ba ako na may multo, of course, yes ang isasagot ko. Hindi ko maalala kung bakit pero one time nang nandun kami sa bahay ng lola ko, meron po kasi silang landline na napagtripan namin ng pinsan ko. We decided na tawagan yung landline doon sa bahay namin. Tuwang-tuwa pa nga po kami sa gagawin naming trip dahil iniisip namin kung sino ang sasagot. So tinawag-tawagan namin at halos nakatatlong calls ata kami. Ako po yung may hawak ng telepono tapos yung pinsan ko naman ang siyang nagda-dial nung numero at nakikinig na lamang sa pamamagitan ng paglapit ng kanyang tenga sa teleponong hawak ko. Hanggang sa nagulat na lamang kaming pareho, Sir Red, sapagkat meron pong nag-angat ng telepono sa kabilang bahay na tinatawagan namin pero wala po kaming nadinig na kahit na anumang salita o ingay man lang. Basta't may nagbuhat nito and guess what? Binalibag po niya o binagsak yung telepono. Kaya talagang sumakit ang tenga namin nun at hindi po namin nagawa pang tumawa. Inisip namin kung sino kaya ang may gawa hanggang sa nawala na po sa aming isipan iyon nang mahuli kami ni Lola na ginagamit ang telepono. So fast forward, nakauwi kami ni na Mama around 10 p.m. and then 11 p.m. nang makahiga na ako sa kwarto. Solo ko rin po kasi yung kwarto sapagkat si Mama at yung kapatid ko ay magkasama sa kabila. Dahil wala pa nga pong ilaw sa labas ng kwarto ko, talagang napakadilim lalo kapag magsiswitch off din ako ng ilaw. Parang blackout talaga. So dumating na rin na settled na ako sa aking hinihigaan. Yung phone ay nakapatong sa dibdib ko. Yung lower half ng katawan ko ay nakapasok dun sa comforter o body bag. So hindi pa ako inaantok dahil dilat na dilat pa talaga ang aking mga mata at kung ano-ano pa yung iniisip ko sa kalagitnaan ng kadiliman. Hanggang sa bigla na lamang akong mapatigil, Sir Red, dahil nararamdaman ko po na may humihila sa kumot ko. Umayos pa nga po ako baka sa pag-aakala kasi na nahuhulog na lamang yung bandang laylayan pero dahan-dahan po talaga siyang hinahatak sa akin. So ako naman, nilalabanan ko, hinahawakan ko pa ng madiin yung kumot. Dun na rin po ako natakot lalo nang magsimula na madinig kong meron pong naglalakad. Base sa sound na nadidinig ko, wala po siyang kahit na anong sapin sa paa, basta't nakayapak lamang. Ang mas ikinatakot ko pa nga, Sir Red, ay nung palakas ng palakas ang mga yabag at may lumapit talaga sa akin at binulungan niya ako ng pangalan ko. And then afterwards, napabalikwas ako pero alam kong walang katao-tao sa kwarto. Takot na takot talaga ako nun. To the point na hindi talaga ako makapagdasal ng diretso. Inisip ko pa nga po na i-on yung cellphone pero hindi ko magawa dahil takot na takot talaga ako. Ayaw ko nga din pong i-switch on ang ilaw dahil sa pangambang baka may makita akong hindi ko magugustuhan. Hello, Sir Red. Tawagin niyo na lamang po akong Princess. Ito pong karanasang ito ay naganap po 10 years ago na nung ako ay college pa lamang. Nagkataon kasi na mag-isa lamang ako sa condo unit nun. Pero ewan ko ba at napapadalas talaga ang gising ko ng eksaktong 3:00 ng madaling araw. May mga nagsasabi kasi din sa akin ng mga kapwa ko estudyante noon na nakatira din po sa same na unit at sinasabi
na meron daw talagang ghost sa aming unit. Actually, hindi ko talaga balak na ipa-open yung third eye ko, pero may time talaga na nafe-feel ko o naririnig ko ang mga entities na ito. Kaya ayaw na ayaw ko talaga nang nanonood ng mga horror films o kaya makinig ng mga horror podcast o kaya mga story dito po sa YouTube. Aaminin ko nga din talaga, Sir Red, ayaw na ayaw ko rin talaga na pakinggan ang hilakbot at maging ang inyong sinak dahil meron akong parang mala photographic memory at mabilis ko po talagang maaalala ang lahat o ma-visualize. Pero andito ako ngayon, nag-share ng sarili kong karanasan. Kumbaga parang ang binabanggit ko dito, Sir Red, ay yung tipong kapag may nakita akong scene o kaya nai-imagine ko na sa isip ko yung mga kwento ninyo, maaalala ko siya kapag nagpa-flashback ako. So ito na nga. Nung time na mangyari ito kasi noon ay mag-isa lamang ako sa kondo. Nagising ako ng sinasabi kong oras, which is witching hours nga o devil's hour. Ewan ko ba kung matatawag na sleep paralysis ito dahil feeling ko ay totoo talaga ang nangyari na nagising ako as in nung time na yun. Alam kong 3:00 ng madaling araw dahil meron nga po akong relo sa wall doon mismo sa bedroom. Nagising man ako, naimulat ang mga mata pero hindi po ako makagalaw. Hate ko nga talaga, Sir Red, na bago matulog ay sa ceiling ako nakatingin. Basta't meron talaga mga tao na pang nag-i-sleep sila ay nakadiretso o kaya facing sila sa kisame. Which is talagang para sa akin ay hindi po ako komportable. Kaya meron po talaga na pagkakataon na nagtataka ako kung bakit nagigising talaga ako na nakaharap na sa kisame. And this time, alam ko na pa-side akong natulog nun. Basta't ang natatandaan ko lamang din, Sir Red, ay nagagalaw ko yung eyes ko, maging yung toes. Tapos natakot ako kaya instant ang reaction ko, which is ang ipikit ang aking mga mata. Doon nga ay nagdasal ako ng Apostles' Creed. Pero believe me or not, meron pong boses na sumasabay talaga, Sir Red. As in nagdadasal ako sa isipan ko, pero yung nadidinig kong boses ay talagang legit na parang naririto lang sa tabi ko. Sinasabayan ako, bumubulong sa bawat mga salita na halos talagang sinasabayan ang lahat ng mga naririto sa utak ko. At pagkatapos ay meron pang tumatawa. Natakot talaga ako ng husto at sa kagustuhan kong sumigaw ay talagang alam kong naibuka ko ang aking bibig pero wala pong lumalabas na sound. Basta't ipinikit ko muli ng mariin ang mga mata ko dahil ayaw ko talagang buksan ito dahil ang iniisip ko ay baka bigla na lamang meron pong lumapit sa mukha ko na nakakatakot. Hanggang sa bigla na lamang lumalakas yung pagtawa at yung boses nito na nagdadasal na animo pa nga ay iniinis ako. Yung boses na nadidinig ko talaga, Sir Red, ay maihahalin tulad ko doon sa nilalang o character sa Lord of the Rings na nagsasabi ng "My precious." Ganun po talaga. After ilang minuto nun, tinapos ko talaga at pinilit na matapos ang dasal. Nanlambot bigla ang katawan ko at himalang nakagalaw ako. Sa takot ko nga po ay lumabas ako agad sa living room. Tinignan ko yung oras at inon yung TV. Nilakasan ko yung sound talaga para maingay sa loob ng kwarto. Sinabi ko nga sa mga magulang ko ang tungkol dito pero yung nanay ko ay nagalit. Ayaw po niyang maniwala sa akin. Pero kay Daddy, siya ang naniwala kahit nung bata pa kasi ako. Alam ko na maging siya ay meron ding taglay na third eye pero hindi lamang niya talaga inaamin. So nakagraduate din naman ako. 4 months to go since that incident na nasa sofa lang ako ng sala natulog.
Meron na naman pong malaking kama sa bedroom pero never kasi ako natulog doon. Iniisip ko kasi na baka bigla na naman talaga ma-sleep paralysis ako or the worst, may tumabi sa akin. Sabi din ng mga matatanda doon sa tindahan sa gilid ng kondo. Yun daw owner ng kondo na kung saan kami tumitira ay nagpatiwakal daw po sa loob mismo ng unit namin. Ang mas nakakagimbal pa nga talaga, Sir Red, ayun nalaman namin na bago daw po kitlin nitong dati pong owner ng kondo namin yung kanyang sariling buhay, ay pinatay daw muna niya ang kanyang anak sa pamamagitan ng sakal. At pagkatapos nun, Sir Red, ay nirenovate daw yung kondo, kaya't nagulat na lamang din daw po yung mga matatanda na naroroon sa tindahan sa kung bakit daw po pinauupahan pa yung unit na yun. At nagulat din siya dahil ako pala yung umuupa dun. Kaya para sa lahat din po ng mga kukuha ng kondo o kaya ng bahay, please lang, hindi naman din po masama na alamin ang history ng lote o kaya ng unit. Make sure na ito ay ikangay multo free. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.